Ayun, naimbag nga aldaw kakabsat. So bali ngayon ay papakita lang natin kung paano natin ginawa itong tactical chassis para sa ating PCP na receiver. So gumamit lang tayo ng DDoS. Ito yung medyo makapal, blue pipe para matibay, makunat. So dalawang piraso, mahaba at saka maikli. So hinati lang natin sa dalawa. Ayan, dahil ihinang natin yan para maging flat. Ayan, so yan yung kapal nya. So bali dito ay ayan, na flatten na natin. So kailangan lang nating i-sketch yung design na gusto natin dito sa ating PVC bago natin siya i-cut. Ayan, at i-measure na rin natin doon sa ating receiver. So ito yung outcome. Natapos na natin siyang isukat doon sa receiver natin. So bali kailangan natin ng dalawang ganyan. So isukat lang natin ulit sa isa. At eto na, natapos na natin siyang i-cut. Then next natin yung kanyang grip. Ayan yung ating guide. So need lang natin ulit mag-cut ng another PVC na flattened. So ito yung natapos natin, dalawa. Tapos ito yung wood na palaman natin para sa gitna. Yan. So maglalagay lang tayo ng screws para maidikit natin ng maigi yung PVC sa wood para mas matibay kahit mabagsak. So ito na yung naging progress natin. So naglagay na rin tayo ng wood sa ilalim ng tank para sa kanyang guard. At pinandikit para natin dito ay all-purpose epoxy para matibay. Ayan, so naisentro na rin natin para maganda yung lapat ng receiver at tank dun sa mismong tactical chassis. And so after natin may pagdikit-dikit lahat yung mga kinat natin na PVC. So ito na siya ngayon. Ito kanyang chick rest ay fix, hindi siya adjustable. Pag adjustable masyado ng mataas, so mineasure na lang natin yung saktong fit para sa atin. So ganyan siya. So pwede pa naman natin bawasan yan dito yung kahoy kapag medyo mataas. Then ito naman adjustable siya pero hindi pa natin nabutasan dito. So magdadagdag pa tayo ng butas para pwede siyang i-atras itong kanyang butt pad. Pwede pa siyang iusog palikod. Then ito naman yung kanyang grip. So nai-korte na natin dito sa ating kamay. Ayan. So comfortable naman siyang hawakan. Ayan, saktong-sakto, hindi ganoon kalaki. Ayan. Tapos dito yung tapat ng swing. Ayan, natabasan na rin natin. Tapos dito naman. So dito yung butas. Pasukan ng spring housing para sa kanyang adjustable hammer. And then dito naman sa pinakaharap niya, ito yung guard ng tangke. So wood na siya. Ayan, kahoy. Para mas matibay pa rin kapag may palaman na kahoy sa lalim. Naka-screw, tapos naka-epoxy din. Ang kapal niya is nasa almost 1 inch. So nasa 3/4 ito yung kapal niya. Then dinikitan na lang natin ng another PVC para mas mataas ng konti itong guard para sa tank. Tapos flat lang sa ilalim. Ayan, para pang bench rest natin. Tapos nilagay na rin natin yung ating railings para sa bipod. So antayin na natin matuyo kasi meron pa tayong last na epoxy na nilagay dito sa likod. Ayan, nakalimutan natin kahapon. So bale naantay lang natin yung pintura. Ayan, para
mapinturahan na natin. So ayan.